barangay conciliation. So aramon ta daw po ini. Dikit na review maninungod kay ining katarungang pang-barangay law or system. Ining katarungan pang-barangay law po, governed ini kang Local Government Code of 1991. Itong inaapuntang Republic Act 7160. So digdi sa katarungang pang-barangay, most civil and light criminal disputes between residents must undergo mediation before being filed in court. Gabos na civil cases or kaso, mga light criminal disputes, ginapong harong, pagparibok, mga siring kaya, dapat bago po mag-take cognizance kay niyang korte, kay puhan mag-aging muna ini sa barangay conciliations. Ngata, ang pinaka-aim po kaya kaini kang siring na proseso to decongest court dockets by resolving issues at the community level. Paano na pong ang dockets kang korte ta, paano na. So, tanganing ma-decongest. So pwede man sa nang resolbiran sa barangay. Para pala na warang manok o bayadi na sana, maabuduman pa kamo sa korte, magasto, mapamasay, mabayad sa abogado. Pwede ba sana sa barangay? May mga cases na cognizable kang barangay. Ano ining mga cases na ininganing maging klarado po sa tuya? Covered ka ining katarungang pang barangay na dapat mag-agi po sa inaapod niya itong barangay conciliations. Generally, all disputes between parties po ini who reside in the same city or municipality are subject to mandatory barangay conciliation. Yan. Gabos na pagkaurayon sa sarong syudad na mga nag-i-star sa parehas na syudad, parehas na municipality, subject po to mandatory barangay conciliation. So, this primarily includes, number one, civil cases. Arog baga kang small claims. Itong small claims, sumasingil ka po kang halimbawa, pautang, ki loans, masingil ki kwarta, amounts of money. Small claims at sa sunod na mga topics ka, magayon man ining matawan tanin doon, ini mga not exceeding 1 million pesos. Kung ang kwartang gusto mong singilon, less than 1 million pesos, whether nagtapira ining utang, basta dahil mag-exceed, dahil po mag-exceed din 1 million pesos, nakakalaog po yan sa small claims. Pwede yan sa barangay na maayos, or property disputes, sa boundary kang daga, maagi yan sa barangay. Simple breaches of contract, dahil nagtao kang arkila, so nag-arkila sa imo, dahil nagtao kang renta, so maagi sa barangay. Lalong-lalo na kung ang parties involved resides in the same locality, sarap man sa ng munisipyo, sarap man sa ng syudad. So sako po iyan kang katarungang pang barangay law. And criminal cases, anong mga criminal cases ang covered kang barangay? Magayon ining aramonta, offenses punishable by imprisonment of 1 year. Kung ano man itong mga crimes na ang punishment of imprisonment is 1 year or less, or mga 6 months lang, or ang fine is less than 5,000, so cognizable po yan ka barangay, katarungang pang barangay. So dapat po yan mag-aginin conciliation. Ining mga labor and family disputes, minor disagreements that do not involve the legal status or the national government. So day man nakapangyarihan po ang barangay na anal sa ilong kasal, kay puan iyan mag-agi sa korte. Day man nakapangyarihan ang barangay sa national government. Lalo-lalo na kung ang another party sa kaso, so national government, tingkasuhan mo sa munisipyo, so tingkasuhan mo sa probinsya, so dahil na iyan kay kuha na mag-agi sa barangay. So ano ining mga cases not covered and exempted from the inaapuntang kaining katarungang pang barangay na kaipuhan pa mag-agi ning barangay conciliation. Ibig sabihin, pag ining mga kasong ini
or mga parties na ini ang involved, ining mga bagay na ini ang involved, dahil na ka magkaipuhan mag-agi sa barangay. You can do the direct filing in court. Ang paghali dyan sa barangay, mga katiwala, ito suma-issue na po sa barangay. Pag dainin na reach na conciliation during the mediation and arbitration sa barangay, so the barangay will now issue itong inaapon na certificate to file action. So, after that, saka po sana, lalong-lalo na kung required kan sa indong kaso, ang barangay conciliation, saka po sana ma-take cognizance ang regular court kan sa indong kaso. So, kaipuhan kung required ang barangay conciliation, mag-agi ng barangay conciliation. Asin kung nag-agi, kaipuhan po, ini kaipuhan po na mag-issue ang barangay kang certificate to file action bago mag-take cognizance ang regular court. So, ano yung mga exempted or not covered? Under the section 408 kang Local Government Code, ang number 1 category digdi manunungod sa parties involved. Yan. Where one party is the government, sabi ko po nga ni, or public officer in their official duty or a corporation. So, dahil na po iyan kaipuhan mag-agi sa barangay. So, iyan ang number 1. Sunod, geography. Anong ibig sabihin ng geography? Kung ang dispute between parties, ining parties na ini do not reside in the same city or municipality, susarot taga Legazpi, susarot taga Tabaco. So, saan ka maduman na barangay conciliation? Unless they reside in adjoining barangay and agrees to conciliation. Halimbawa, susarot taga Bigaa, susarot ano nga ning barangay, ining haraning Rawis, ngaya. So, pwede ka mong magpili. Nagka-problema mo, nag-iwal ka mong duwa, may di ka mong pagkauyon, pwede ka mong magpili. O dumana sa nangayakikap sa Bigaa, o dumana sa nangayakikap sa Rawis, pwede man yan. Pero kung magkaiba ang syudad, magkaiba ang municipality, so dahin na ka mo. Susarot taga Tabaco, susarot taga Legazpi, diretso na ka mo sa korte. Dahin na ka mo maaging barangay conciliation. And of course, another thing is itong criminal severity. Kung offense, ang penalty exceeding 1 year or a fine over 5,000, so ibig sabihin, tasubra na sa sakop kang barangay, katarungang pang barangay so imprisonment na 1 year, exceeding 1 year na, exceeding 5,000 na so fine. So, dahil na kamo maagi sa barangay. Then, of course, sabi ko po nga ni, dahil na maagi sa barangay kung antig-hururunan po, so legal status, cases involving the validity kang will, sistem mamana, dahil pakiaram kayo ng barangay, sa korte na po kamo kaya, civil status of person, sa korte na po yan, or annulment of marriage, nag-iwal ka mo, gusto mo nangayakap magsuway, ano man ang kapangyarihan na kapitan na magsuway sa sendo. So, dahil yan kaiba yan. So, iyan po ang dapat maging klarado sa tuya. So, ang applicability kaining barangay conciliation sa gabos na disputes, itong covered, as in the covered, pinagpaliwanag ko po sa inyo. So, kung na-notice ta, ansaro kang mga exceptions po duman, parties residing in different municipalities or cities. So, magkaiba ang na-istaran. Kahit magkaibang barangay, basta iisang municipality or city nakatira, barangay conciliation is required. Kung iba ang municipality or city nila, hindi na ito required. Iyon na nga po. So sabi ko, Tabaco, Legazpi, dahil na required. Pero kung yaon man siya na sa Rawis and Bigaa, pwede, required pa po kamong mag-agi sa barangay conciliation. Ang example po kayo ni, halimbawa, si A ay taga-barangay 1, si B naman ay taga-barangay 2. Pareha silang nakatira sa municipality C. Pareha sa halimbawa Tabaco, susarok taga San Roque, susarok taga Fatima.
kaipuhan manggirari nila, required po na mag-agi ng barangay conciliation. Pero kung si A, taga municipality C, si B, taga city C, o taga Tabaco, Susaro, taga Daraga, Susaro, so dahil na required na mag-agi ng barangay conciliation. Ang ikadua, manunungod po sa properties. Kung real properties ang involved and located sa different municipalities, yaon sa ibang lugar, applicable ang exemption na ini sa barangay conciliation, from barangay conciliation, kung nagkapirang properties, kung saruman sa ng properties, kung hain so property located, duman na barangay ka mo, madulok. Pero kung nagkapirang properties, applicable po ining exception. So, dahil ka mo maagi sa barangay conciliation. Ang example po kayo ni iyo, halimbawa, si A and B both reside in Manila. Pareha sinda na sa Manila. May tigiiwalan sindang daga. Susarong property, yaon sa Makati. Susarong property, yaon sa Mandaluyong. Okay, buhan pa ba sinda mag-agi sa barangay bago ma-resolve ang sinda? O pwede na sinda magdiretso sa korte? So, dahil na sinda required na magduman sa barangay. Kasi yung mga real properties ay nasa magkaibang lugar, magkaibang city. So, maduman sinda sa barangay. Kung saro man sa ng property, ang tigiiwanan, so yaon sa barangay nini, required sindang magduman sa barangay. So, yan po, mga katiwala ang dapat niya itong tandaan manunungod kay ini katarungang pang-barangay law. So, diniscuss ko sa inyo ano ang mga covered kay ini, ano ang mga day covered kay ini. So, tandaan ta lang po, all disputes dapat dadaan sa barangay. Ang exception po kay ini, ang number one, parties reside in different municipalities and cities. Kung ibang barangay, iba ng munisipyo or syudad ang naistaraninda, dahil na maagi sa barangay. Ikadua, kung ang real properties na subject of dispute are located in different municipalities and cities, so dahil na sinda maagi sa barangay. Kung dahil po pasok digdi sa duwang exceptions na ini, plus the cases na covered, dahil na dapat sinda mag-agi sa barangay. So, dyan tanong na po tatapuson mga katiwala ining sa tuyang pag-urlay-ulay sana nasimbaganta ining mga kahaputan po sa satuyang mo niya. Salamat po sa inyong pag-antabay. Salamat Brother Rondi asin sa mga yaon sa lado teknikal na nakaibaan niya ito mo niya sa satuyang programa, sa mga padagos na nag-aantabay, nagdadangog sa satuya, inaabot kay ining satuyang signal, as in broadcast, kay ining Radyo Veritas Legazpi. Thank you very much po sa inyo. Maghinilingan po giraray kita sa mga masunod na Sabado para sa satuya po mga importanteng topics, interesting topics giraray. Sisimba kong tagiraray ining sa inyong mga kahaputan sa satuya tanganing matabangan asin magiyahan kita sa satuyang oral daw na pagkabuhay. Ini po girarayan sa inyong lingkod, si Father Attorney Neil Jose C. Aranas. Nagpapasalamat asin para mientras na mamaara. Salamat po sa inyo.